Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MAZ Stories. Para sa lahat, si Elaine ay isang simpleng katulong, nakayuko, tahimik at sumusunod sa bawat utos ng kanyang gwapo, ngunit napakasungit na among si Oliver King. Pero sa likod ng simpleng uniforme, nagtatago ang isang malaking katotohanan. Siya si Stephanie Montales, ang kaisa-isang tagapagmana ng bilyon-bilyong ari-arian ng pamilya Montales na biglang naglaho ng walang bakas. Nang makita ni Oliver ang larawan ng nawawalang heiress sa dyaryo, agad na natutupang hininga ni Elaine. Kamukhang-kamukha niya to. At sa isang matatalas na titig ni Oliver, naramdaman niya ang panganib. Kamukha mo ang daligitang to ah. Paano kung matuklasan ng supladong amo ang kanyang totoong pagkatao? At paano kung ang taong tinatakbuhan niya ay mas malapit pa sa inaakala niya? Sa pagitan ng kasinungalingan, takot at unti-unting pag-usbong ng isang ipinagbabawal na emosyon, kakayanin ba ni Elaine na panatilihin ang kanyang lihim? O tuluyan siyang malulunod sa mga bisig ng lalaking pilit niyang iniwasan? Isang kwento ng pagtatagpo, panganib at pusong hindi kayang magsinungaling. Stephanie. Bulong ni Elaine sa kanyang sarili, habang unti-unting nagbabalik ang mga peraso ng alaala na pilit niyang ibinaon sa limot sa nakalipas na 6 na buwan. Ang marangyang mansyon, ang tunog ng nag-uumpog ang baso ng champagne, ang gabi ng trahedya at ang pagtakas niya sa gitna ng ulan upang isalba ang sariling buhay. Bago pa man niya may tago ang dyaryo sa ilalim ng lamesa ng kusina, isang malaking kamay ang biglang humablot doon. Napasingap si Elaine at mabilis na napaatras. Anong binabasa mo sa oras ng trabaho, Elaine? Ang baritono at malamig na boses na iyon ay nanggaling kay Oliver King, ang kanyang gwapo ngunit napakasungit na amo. Nakatayo ito sa kanyang harap, suot ang formal na itim na polo na bahagyang nakabukas ang 2 botones sa itaas at nakataas ang isang kilay habang nakatingin sa hawak na papel. Tumingin si Oliver sa larawan sa dyaryo. Pagkatapos ay dahan-dahang ibinaling ang matatalas na mata kay Elaine. May dumaang kakaibang kislap sa mga mata ng lalaki. Isang nagdududang titig na tila ba binabasa ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Kamukha mo ang dalagitang ito ah. Seryosong saad ni Oliver habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pinamulahan ng mukha si Elaine, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa matinding takot na dumaloy sa kanyang mga ugat. Pakiramdam niya ay nanunuyo ang kanyang lalamunan. Kung matutuklasan ni Oliver na siya si Stephanie Montales, ang nagtatago sa ilalim ng simpleng uniforme ng katulong, tapos ang kanyang tahimik na buhay, malalagay muli siya sa panganib. Naku sir, nagkakamali po kayo. Pautal-utal na sagot ni Elaine. Pilit na binababa ang kanyang paningin upang hindi magsalubong ang mapanuring mga mata ng amo. Milyonaryo po yan. Isang hamak na katulong lang po ako. Marami po talagang magkakamukha sa mundo. Bahagyang ngumiti ng mapait si Oliver. Isang ngiti hindi umabot sa kanyang mga mata. Talaga? Pero ang pagkakahawig niyo hindi lang basta-basta. Kung bibilisan ko ang pagtingin, iisipin kong ikaw ang nakalagay dito. Sabihin mo nga sa akin, Elaine, saan ka ba talaga galing bago ka pumasok dito sa mansyon ko? Napakapit si Elaine sa gilid ng lababo. Ang bawat hakbang ni Oliver ay tila pag-igting ng bitag sa kanyang leeg. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang lihim at ang lalaki nagpapatibok ng kanyang puso sa maling paraan. Lahat ng ito ay nagsisimula ng mag-abot sa isang mapanganib na laro. Hindi naging madali para kay Elaine ang mga sumunod na araw. Ramdam niya ang bawat titig ni Oliver sa tuwing magsiserbi siya ng almusal o kaya maglilinis ang sala. Ang dating malamig at walang pakialam na amo, tila naging isang agila na nag-aabang sa bawat pagkakamali ng kanyang biktima. Isang gabi, habang nag-aayos si Elaine ng mga libro sa malawak na library ni Oliver,
Pumasok ang lalaki na may hawak na baso ng whiskey. Hindi ito nagsalita. Naupo lang ito sa swivel chair at pinanood ang bawat galaw niya. Ang katahimikan sa silid ay labis na nagpapawis sa mga palad ni Elaine. Elaine! Tawag ni Oliver. Ano po yun, Sir Oliver? Sagot niya nang hindi lumingon. Pilit na pinapakalma ang boses. Napansin ko ang mga kamay mo. Hindi sila mukhang kamay ng isang taong lumaki sa hirap at sanay sa gawaing bahay. Masyadong makinis. At ang kilos mo, may poise na hindi basta-basta natututunan sa probinsya. Wika ni Oliver habang pinapaligid ang alak sa kanyang baso. Napatigil si Elaine sa pag-aayos ng libro. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi. Bilang si Stephanie Montales, pinalaki siya sa mga eksklusibong paaralan at tinuruan ng tamang etiketa ng mga pribadong guro. Gaan naman niya piliting maging magaslaw. Likas na lumalabas ang kanyang pinag-aralan. Nagsisikap lang po ako maging maayos sa trabaho, sir. At saka, madalas po akong maglagay ng lotion noon, kaya siguro hindi ganoon kagaspang. Palusot niya sabay talikod upang harapin ang amo ng may pilit ng ngiti. Tumayo si Oliver at dahan-dahang lumapit sa kanya. Huminto ito sa distansyang isang di pa lang ang pagitan. Naamoy ni Elaine ang mamahaling pabango nito na may halong tapang ng whiskey. Napakagawa po talaga nito. Ngunit ang katalinuhan sa mga mata nito ang pinakamalaking kalaban ni Elaine. Alam mo, Elaine, may mga tao na nagtatago dahil may ginawang kasalanan. At may mga tao naman na nagtatago dahil may tinatakbuhan silang panganib. Bulong ni Oliver, ang boses ay mababa at tila may pinapahiwatig. Alin ka dun? Sumikip ang dibdib ni Elaine. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ng totoo na may nagtangka sa buhay niya kaya siya nagpalit ng pangalan. Ngunit paano kung si Oliver kasabot ng mga taong gustong pumatay sa kanya? Hindi niya pwedeng pagkatiwalaan ng sinuman. Kahit ang lalaking unti-unti nang nagnanakaw ng kanyang atensyon at damdamin. Wala po akong tinatakbuhan, Sir Oliver. Nagtatrabaho lang po ako para mabuhay. Matapang niyang sagot at diretsyong tumingin sa mga mata nito. Tinitigan siya ni Oliver ng matagal at tila kinikilatis kung nagsisinungaling siya. Pagkatapos ay bahagyang tumango ang lalaki. Sana nga, Elaine. Dahil ayoko sa lahat ay ang tao may tinatagong lihim sa pamamahay ko. Lumipas ang 2 linggo at medyo nabawasan ang tensyon. Ngunit alam ni Elaine na pansamantala lamang iyon. Isang hapon, habang wala si Oliver dahil sa isang business meeting, nagpasya si Elaine na linisin ang master's bedroom. Habang nagpupunas ang lamesa malapit sa bintana, napansin niya ang isang nakabukas na envelope sa ibabaw ng desk ni Oliver. Hindi niya ugaling manghimasok. Ngunit nahagip ng kanyang mata ang pangalang nakasulat sa labas. Montales Group of Companies. Bumilis ang tibok ng puso ni Elaine. Nanginginig ang kanyang kamay na kinuha ang mga dokumento sa loob. Doon ay nakita niya ang mga blueprint ng mga lupain ng kanyang pamilya. Mga financial report at ang mas nakakagulat, isang serye ng mga email sa pagitan ni Oliver at ng kanyang tiyuhin. Si Donito Montales. Si Tio Donito ang taong pinakamalaki niyang pinaghihinalaan sa likod ng pagtatangka sa kanyang buhay upang makuha ang buong herensya ng pamilya Montales. Hindi maaari, bulong ni Elaine. Magkakilala sila. Kasabot ba si Oliver? Nalaglag ang mga papel mula sa kanyang kamay nang marinig niya ang tunog ng bumubukas sa pinto. Mabilis siyang nilikom ang mga ito, ngunit huli na ang lahat. Nakatayo na si Oliver sa may pintuan, may hawak na briefcase at madilim ang mukha, habang nakatingin sa kanya. Anong sa tingin mong ginagawa mo, Elaine? Galit na tanong ni Oliver. Ang boses ito ay parang kulog na nagpayinig sa buong silid.
Mabilis ay binalik ni Elaine ang mga papel sa ibabaw ng mesa. Sir, patawad po. Naglilinis lang po ako at biglang nahulog ang mga papel. Lumapit si Oliver sa kanya ng may mabibilis at malalaking hakbang. Hinawakan nito ang kanyang braso. Hindi marahas, ngunit sapat na upang hindi siya makawala. Sinungaling? Kanina mo pa binabasa ang mga yan, hindi ba? Sino ka ba talaga? Bakit intereso ka sa mga dokumento ng pamilya Montales? Naiyak si Elaine sa takot at sa sakit ng pagkakahawak nito. Ngunit higit sa lahat, sakit ng katotohanan na baka ang lalaki nagsisimula na niyang magustuhan ay isa rin sa mga kaaway niya. Bitawan niyo ako, Sir Oliver. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Huwag mo akong madaan sa iyak, Elaine. O Stephanie? Sigaw ni Oliver. Nalaki ang mga mata ni Elaine. Nabitawan niya ang kanyang hininga. Alam na ni Oliver. Alam na nito ang kanyang totoong pangalan. Ang pagtatago niya ay tuluyan ng nagwakas sa loob ng silid na yon. Nabitawan ni Oliver ang braso ni Elaine nang makita ang labis sa takot at pag-iyak ng dalaga. Napahandusay si Elaine sa sahig. Yakap ang sarili habang patuloy na dumadali ang mga luha. Ang maskara na pilit niyang isinuot sa loob ng 6 na buwan ay tuluyan ng natanggal. Kaya alam mo na pala. Mahinang bulong ni Elaine at ang boses ay basang-basa ng dusa. Alam mo nang ako si Stephanie Montales. Kaya ba pinalapit mo ako rito? Para makuha ang tiwala ko at ibigay ako kay Tio Donito? Bumuntong hininga si Oliver. Nawala ang galit sa mukha nito at napalitan ng isang pagod at seryosong ekspresyon. Naupo ito sa gilid ng kama katapat ni Elaine. Maling-mali ang iniisip mo, Stephanie. Malumani na sabi ni Oliver. Hindi ako kasabot ng tiyuhin mo. Sa katunayan, kaya ako nakikipag-ugnayan sa kanya ay dahil iniimbestigahan ko siya. Napatunghay si Elaine. Pinunasan ng kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Iniimbestigahan? Bakit mo naman siya iimbestigahan? Ang tatay mo, si Don Eduardo Montales, ay matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo ng ama ko. Paliwanag ni Oliver habang nakatingin sa malayo. Bago namatay ang tatay mo sa aksidente, nag-iwan siya ng mensahe sa akin. Sinabi niya na kapag may mangyaring masama sa kanya, bantayan kita. Bantayan ko ang kumpanya at higit sa lahat, ikaw. Dahil alam niyang may masamang balak si Donito. Hindi makapaniwala si Elaine sa mga naririnig. Ang akala niyang kaaway ay ang taong ipinadala pala ng kanyang yumaong ama upang protektahan siya. Namabalitaan ko na wawala ka matapos ang tangkang pag-ambush sa kotse mo 6 na buwan na ang nakakaraan. Hindi ako tumigil sa pagharap sa'yo. Patuloy ni Oliver. Sabay tingin ng diretso kay Stephanie. Hinanap kita kahit saan. At laking gulat ko ng isang araw, may nag-apply na katulong dito sa mansyon ko na kamukhang kamukha na nawawalang tagapagmana. Nung una, hindi ako sigurado. Kaya pinanood kita. Pinag-aralan ko ang kilos mo. At ngayon natiyak ko na. Tumayo si Oliver at inilahad ang kanyang kamay kay Stephanie. Hindi kita kaaway. Stephanie, narito ako para tulungan kang bawiin ang lahat ng sayo at para protektahan ka sa tiyuhin mo. Tiningnan ni Stephanie ang palad ni Oliver. Sa kabila ng pagiging suplado at masungit nito, nakita niyang katapatan sa mga mata ng lalaki. Dahan-dahan niyang itinambal ang kanyang kamay dito at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang uri ng kaligtasan na matagal na niyang hinahanap. Mula nang magkaalaman ng totoong pagkatao, nagbago ang dinamika sa pagitan ni Oliver at Stephanie. O mas kilala pa rin ng ibang katulong bilang Elaine. Hindi na sila pinagbubuhat ni Oliver ng mabibigat na gawain. Bagamat pilit pa rin ni Stephanie na magtrabaho upang hindi maghinala ang ibang kasama sa bahay. Isang gabi,
Habang nagluluto si Stephanie ng hapunan, pumasok si Oliver sa kusina. Tinanggal ito ang kanyang coat at itinaas ang manggas ng kanyang polo. "Ano pong ginagawa niyo rito, Sir Oliver?" Tanong ni Stephanie na medyo naiilang pa rin. "Tutulungan kita at itigil mo na ang pagtawag sa akin ng sir. Kapag tayo lang dalawa, Oliver na lang." Utos ito na may kasamang bahagyang ngiti. Isang pambihirang tanawin na nagpatalon sa puso ni Stephanie. "Baka may makakita sa atin, Oliver?" Wika niya at dahan-dahang binigkas ang pangalan nito. Parang may kakaibang tamis ang tunog niyon sa kanyang mga labi. "Walang ibang tao rito ngayon. Pinag-day off ko ang ibang mga kasambahay." Sagot ni Oliver habang nagsisimulang maghiwa ng mga sibuyas. Ngunit sa hindi inaasang pagkakataon, napangiwi ito at napahawak sa kanyang mata. "Shit! Napakahapdi pala nito!" Natawa ng mahina si Stephanie. Ang isang makapangyarihan at seryosong businessman tulad ni Oliver King ay natatalo lang pala ng isang pirasong sibuyas. Lumapit si Stephanie at kumuha ng basang tissue. "Huwag mong kuskusin, lalo nga hapdi." Malambing na sabi ni Stephanie habang dahan-dahang pinupunasan ang paligid ng mata ni Oliver. Dahil sa lapit ng kanilang mga mukha, naramdaman ni Stephanie ang hininga ni Oliver sa kanyang pisngi. Natigilan silang dalawa. Tumingin si Oliver sa kanyang mga labi, pababa sa kanyang mga mata. May kakaibang kuryente na dumaloy sa pagitan nila. Ang dating supladong amo ay may malalambing na palang titig na kayang magpatunaw ng anumang pader. "Salamat, Stephanie." Bulong ni Oliver. Ang boses ay puno ng emosyon. "Sa nakalipas na 6 na buwan na nagtatago ka, natutunan kong hangaan ang katatagan mo. Hindi ka lang isang mayamang prinsesa. Isa kang palaban na babae." Umakit ang init sa mga pisngi ni Stephanie. Sa ilalim ng simpleng buhay katulong, nakatagpo siya ng isang lalaking nakakakita sa totoong halaga niya. Hindi dahil sa kanyang pera, kundi dahil sa kung sino talaga siya. Ang pag-ibig ay dahan-dahang kumatok sa kanilang mga puso, sa gitna na nagbabadyang panganib. "Hindi na natin pwedeng patagalin to, Stephanie." Seryosong pahayag ni Oliver habang nakatitig sa monitor ng kanyang laptop sa loob ng library. Nakatayo si Stephanie sa tabi nito. Nakatingin din sa mga screen. Nagpapakita roon ng mga iligal na transaksyon na ginagawa ni Tio Donito gamit ang kumpanya ng pamilya Montales. Nagpapakita rin doon na unti-unti nang binibenta ng kanyang tiyuhin ang mga shares sa dapat ay pera para kay Stephanie kapag sumapit na to sa tamang edad. "Anong kailangan nating gawin?" tanong ni Stephanie. May takot pa rin sa kanyang boses, ngunit nangingibabaw na ang tapang na bawiin ng hustisya para sa kanyang ama. May magaganap na malaking charity gala sa susunod na Sabado. Imbitado ang lahat ng malalaking negosyante, kabilang si Donito Montales. Doon niya iaanunsyo ang tuluyang paggiba sa 5 mansyon ninyo para magtayo ng bagong kasino. Paliwanag ni Oliver. Humarap to sa kanya at hinawakan ng kanyang mga kamay. "Gusto kong magpakita ka roon bilang si Stephanie Montales. Sa harap ng maraming media at mga mamamahayag, hindi kanya pwedeng saktan o ipapatay ng basta-basta. Isisiwalat natin ang lahat ng ebidensya laban sa kanya." Napalunok si Stephanie. Paano kung bago pa ako makatapak sa entablado ay harangin na niya ako? Alam mong marami siyang tauhan, Oliver. "Hindi kita pababayaan." Maring sagot ni Oliver sa mahigpit ng hawak sa kanyang mga kamay. "Magiging kasama mo ako sa bawat sandali. Ako ang magiging escort mo. At walang sino mang makakahawak sa iyo hanggat ako ang nasa tabi mo. Tiwala ka ba sa akin, Stephanie?" Tumingin si Stephanie sa mga mata ni Oliver at nakita niya roon ang determinasyon at ang isang bagay na matagalan niyang nararamdaman, ngunit hindi lang binibigkas, ang malalim na pagmamahal nito sa kanya.
Nagtitiwala ako sa iyo, Oliver. Gamit ang buong buhay ko. Sagot ni Stephanie nang may panatag na puso. Nang gabing iyon, nagsimula silang maghanda. Tinuruan muli ni Oliver si Stephanie sa mga pinakabagong issue sa kumpanya. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-iensayo, hindi maiwasan ang mga pagnanakaw ng tingin at mga sandali ng haplos na nagpapatunay na hindi lang ito tungkol sa hustisya, kundi tungkol na rin sa kanilang dalawa. Dumating ang gabi ng charity gala. Ang grand ballroom ng isang sikat na 5 belyang hotel ay napupuno ng mga maranangyang ilaw, tunog ng violin at mga taong nakasuot ng mga mamahaling kasuotan. Sa labas, isang itim na limousine ang huminto. Bumaba si Oliver King. Mukhang napakakisig sa kanyang itim na tuxedo. Umikot ito at binuksan ang pinto para sa kanyang kasama. Lumabas mula sa sasakyan si Stephanie Montales. Suot niya ang isang napakagandang esmeraldang gown na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay nakaupdo na nagpapakita ng kanyang mahahabang leeg. Walang bakas ang simpleng katulong na si Elaine. Ang gabing ito ay ang muling pagkabuhay ng tunay na heiress. Napakaganda mo, Stephanie. Bulong na Oliver habang pinapunas ang kamay nito sa kanyang bewang upang alalayan siya. Kinakabahan ako, Oliver. Mami ni Stephanie habang papasok sila sa loob ng ballroom. Huminga ka ng malalim, narito ako. Pagpapalakas loob ni Oliver. Nang pumasok sila sa bulwagan, agad na nakuha ng dalawang atensyon ng lahat. Ngunit ang pinakamahalagang reaksyon ay nanggaling sa unahan. Mula kay Donito Montales. Nakasalukuyan nakikipag-usap sa ilang board members. Nang makita nito, si Stephanie, nabitawan nito ang hawak na baso ng alak na nabasag sa sahig. Pumutok ang bulungan sa buong silid. Si Stephanie Montales ba yun? Ang nawawalan tagapagmana? Buhay siya! Diretso naglakad si Stephanie patungo sa kanyang tiyuhin. Kasama si Oliver sa kanyang tabi. Ang bawat takbang niya ay puno ng dignidad. Nang makarating sila sa harap ni Donito, maputla ang mukha ng matanda na nanginginig ang mga labi. Si Stephanie, buhay ka? Pautal-utal na sabi ni Donito. Pilit na nagpapakita ng tuwa sa harap ng mga tao. Salamat sa Diyos! San ka ba galing, pamangkin ko? Galing ako sa pagtatago, Tio Donito. Malamig na sagot ni Stephanie. Sapat na. Malakas upang marinig ng mga nakapaligid. Pagtatago mula sa mga taong nagtangka sa buhay ko. 6 na buwan na nakakaraan. At alam mo kung sino'ng tinutukoy ko. Nagkaroon ng tensyon sa buong paligid. Mabilis sa sumenya si Donito sa kanyang mga bodyguard upang paligiran sina Stephanie at Oliver. Mukhang naguguluhan ka pa dahil sa trauma, Stephanie. Sabi ni Donito na may halong pagbabanta sa boses. Mabuti pang sumama ka muna sa akin sa pribadong silid para makapag-usap tayo ng maayos. Walang pupuntahan si Stephanie, Donito. Harang ni Oliver sabay hakbang sa harap ni Stephanie upang protektahan ito. Dahil sa gabing ito, tapos na ang kasamaan mo. Hawak namin ng lahat ng ebidensya ng korupsyon mo sa Montales Group. Tumawa ng malakas si Donito, isang tawang puno ng pang-uuyam. Ebidensya? Akala mo ba talaga, Oliver, ay ikaw ang nag-iimbestiga sa akin? Akala mo ba ay napakagaling mo? Tumingin si Donito sa mga tauhan niya. Pagkatapos ay tumingin kay Oliver na may mapanghanib ng ngiti. Bakit hindi mo tanungin ang sarili mong ama, Oliver? Bakit hindi mo tanungin kung sino ang tunay na nag-utos sa itumba ang kotse ni Stephanie 6 na buwan na nakakaraan? Nanigas si Oliver sa kanyang kinatatayuan. Nabitawan niyang hawak sa kamay ni Stephanie. Anong sinasabi mo? Ang ama mo, si Arthur King.
Hayag ni Donito na naging sanhi ng malakas na singhap ng mga tao sa gila. Si Arthur ang may malaking utang sa kumpanya ng mga Montales. Siya nagplano ng lahat upang kapag nawala si Stephanie, hahatiin namin ang yaman ng mga Montales upang maisalba ang sarili niyong kumpanya. Ang akala mo ba ay bayani ka, Oliver? Ang pamilya mo ang dahilan kung bakit naghirap si Stephanie. Parang gumuho ang mundo ni Stephanie sa kanyang mga narinig. Napatingin siya kay Oliver. Ang mukha ni Oliver ay bakas ng labis sa pagkagulat, sakit at pagkabigo. Hindi nito alam. Walang alam si Oliver sa lihim ng sarili nitong ama. Hindi yan totoo. Bulong ni Oliver habang unti-unting umaatras. Hindi makapaniwala na ang sarili niyang dugo ang nagdulot ng kapahamakan sa babaeng minamahal niya. Huli na ang lahat para magpaliwanag, Oliver. Sigaw ni Donito habang mabilis sa bumunot ng barilang isa sa mga bodyguard nito at itinutok sa kanila. Nagkagulo ang mga tao sa ballroom. Nagsisigaw at nagtatakbuhan patungo sa mga exit. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis sa hinila ni Oliver si Stephanie sa likod ng isang malaking haligi upang maiwas sa posibleng putok ng baril. Nabahiran ng takot at guilt ang mga mata ni Oliver habang nakatingin kay Stephanie. Stephanie, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Sumumpa ako. Wala akong alam sa ginawa ng tatay ko. Nagmamakaawang sabi ni Oliver. Ang mga kamay nito ay nanginginig habang hawak ang mga balikat ng dalaga. Tumingin si Stephanie ng malalim sa mga mata ng lalaki. Sa kabila ng katotohanan tungkol sa ama ni Oliver, alam niyang walang kasalanan ng lalaking nasa harap niya. Si Oliver nag-alaga sa kanya, ang nagprotekta sa kanya at ang nagbigay sa kanya ng lakas. Alam ko, Oliver, nagtitiwala ako sa iyo, hindi sa tatay mo. Sagot ni Stephanie, sabay hawak sa pisngi nito upang pakalmahin ito. Bago pa man makakilos sa mga tauhan ni Donito, biglang bumukas sa mga malalaking pinto ng ballroom. Pumasok ang mga armadong miyembro ng National Bureau of Investigation or NBI, kasama ang ilang mga pulis. Huwag magkakamaling kumilos! Ibaba ang mga armas! Sigaw ng pinuno ng mga otoridad. Kasabay ng mga pulis sa pumasok ay ang mismong ama ni Oliver, si Arthur King. Ngunit ito'y may suot ng posas at may kasamang mga pulis. Lumapit ang pinuno ng NBI kay Donito na ngayon ay napapalibutan na ng mga otoridad. Donito Montales, arestado ka sa kasang frustrated murder, estafa and falsification of documents. Deklara ng opisyal. Kanina lang ay umamin na si Arthur King sa lahat ng transaksyon nyo. Matapos naming ma-intercept ang mga email na pinadala ni Oliver King sa aming tanggapan. Napatingin si Donito kay Oliver nang may matinding galit. Napagtanto ng lahat na bago pa man pumunta sa gala si Oliver, ipinadala na nito ang lahat ng ebidensya sa batas. Kahit na alam nitong maaaring madamay ang sarili nitong ama. Pinili ni Oliver ang hustisya para kay Stephanie kaysa sa protektahan na maling gawain ng kanyang pamilya. Habang itinatalit inilalabas si Donito at ang mga tauhan nito, nakahinga ng maliwag si Stephanie. Ang 6 na buwan takot at pagtatago ay sa wakas nagtapos na. Lumipas ang 3 buwan matapos ang madugong gabi sa charity gala. Naibalik na kay Stephanie ang buong pamamahala sa Montales Group of Companies sa tulong ng mga tapat na abogado ng kanyang yumaong ama. Si Donito at Arthur King ay kasalukuyan ng nagdurusa sa loob ng kulungan. Sa kabila ng kanyang karangyaan, may isang bagay na kulang sa buhay ni Stephanie. Mula ng gabing iyon, hindi na muling nagpakita si Oliver. Umalis ito sa mansyon nito at nag-resign sa kumpanya dahil sa matinding hiya at guilt sa ginawa ng kanyang ama. Isang hapon, nagpa siya si Stephanie na bumalik sa mansyon ni Oliver
Ginamit niya ang kanyang lumang susi bilang si Elaine. Pumasok siya sa loob at nakitang medyo maalikabok na ang paligid. Pumunta siya sa kusina, kung saan marami silang pinagsamahang alaala. Habang nakatayo doon, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa likod. Lumingon siya at nakita si Oliver. Mukha itong pagod, medyo humaba ang balbas. Ngunit ang kakisigan nito ay hindi pa rin nawawala. Nagulat ito nang makita siya. "Stephanie, anong ginagawa mo rito?" Mahinang tanong ni Oliver. Hindi makalapit. "Hindi mo ba alam na hindi ako karapat-dapat sa iyo? Ang pamilya ko." Hindi na pinatapos si Stephanie ang sasabihin nito. Mabilis siyang tumakbo patungo kay Oliver at mahigpit itong niyakap sa leeg. Natigil lang si Oliver, ngunit dahan-dahan ding pumikit at isinubsob ang mukha sa kanyang balikat, habang ang mga kamay nito ay mahigpit na yumakap sa bewang ng dalaga. "Huwag mo nang sabihin yan, Oliver," bulong ni Stephanie habang may luha ng kaligayahan sa kanyang mga mata. "Wala akong pakialam sa nakaraan ng tatay mo. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Ikaw ang nagligtas sa akin nung ako'y isang hamak na katulong lang na si Elaine. Ikaw ang nagbigay sa akin ng tahanan." Dahan-dahang inilayo ni Oliver ang mukha ni Stephanie. Sapat lang upang matitigan ng magandang mata nito. May sumilay na totoong ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting wala ng bahid ng pagiging suplado. "Napakaswerte ko dahil ang katulong na pumasok sa buhay ko ay ang nag-iisang heiress na nagmamay-ari ng puso ko habang buhay." Seryoso at puno ng pagmamahal na sabi ni Oliver. Dahan-dahang iniyuko ni Oliver ang kanyang ulo at hinalikan si Stephanie. Isang matamis at mapagmahal na halik na nagtatak ng kanilang bagong simula. Wala nang tago-tago, wala nang takot. Sa wakas, ang totoong pag-ibig ay nagwagi. At si Stephanie Montales ay nahanap na ang kanyang tunay na tahanan sa piling ng kanyang gwapo, ngunit dati-rati, supladong amo. Wakas.